Basahin natin mga kabayan. Panawagan po, mayroon po tayong kababayan na tumakas, seasonal worker po visa niya. Huwag po sana natin tularan kasi po daming mapapahamak once na dumami ang ganitong case. Yan na. Talaga, baka hindi, baka dumating na naman sa point na kunting-kunti na naman ang kukuhaning seasonal worker dito sa Pilipinas na dadalhin dito sa South Korea dahil sa mga ganitong kaso. May nangyari ng ganito mga kabayan na parang ewan ko, basta kasiraan to talaga sa mga seasonal worker. At kawawa, masisira tayong lahat. Ganitong case, masisira po tayong lahat. Kawawa naman po yung mga taong nangangarap na makapunta dito. Yun na nga. Kasi itong ugaling ganito ay pansarili lang ang iniisip at hindi niya na iniisip yung magiging resulta ng pagtakas niya at nakakaapekto sa mga kasamahan niya. At pag nahuli, 30 million won po ang multa. Mas okay pa rin yung after ng contract ninyo, umuwi na din ba, balik ulit. Ayun, di ba, ang seasonal worker kasi mga kabayan, alam ko dyan ay 5 months. At pag nagustuhan yung performance mo, ay pababalikin ka ulit. At saka pagkakaalam ko ay extend na lang. Kasi meron ditong nag-comment na ang sabi nung isa ay kaya daw tumakas ay baka may ibang dahilan, merong matinding dahilan, isa lang naman talaga ang dahilan kung kaya tumakas kasi ayaw niyang umuwi sa Pilipinas siguro at ayaw niya magproseso ulit. Ayaw niya na nang pabalik-balik at gusto niya mag-TNT dito para dire-diretso na lang ang trabaho. Yun lang naman yung dahilan. Ano pa bang matinding dahilan doon? Siyempre, kaya tayo pumunta dito para kumita ng pera. Yun lang ang matinding dahilan doon. At ayaw nang pabalik-balik. At ito yung isang reply nung isa, sabi niya, tumakas yan kasi hindi na-extend. Yun naman pala. Kaya tumakas kasi hindi siya na-extend. Baka siguro ito'y tamad, kaya hindi in-extend ng amo, di ba? Kasi ikaw, kung halimbawa ako employer, nakikita ko sa mga tao ko kung sino yung masipag at kung sino yung mapapakinabangan ko pagdating sa trabaho. Pero kung ito ay tamad, hindi ako kikita sa iyo, di ba? Kaya nga ako nagnegosyo para kumita ng pera at kung sino yung mapapakinabangan kong tao, yun lang siyempre yung ititira ko. Kasi kung lahat ng magiging tao ko ay puro tamad, paano pa kikita ang negosyo ko, di ba? Ganun lang yun. Pero dahil tumakas siya, lahat ng 23 na dapat ma-extend, hindi na pina-extend. Pinauwi na lang lahat at mag-aayos na naman ng mga papel nila. Ayun. Dapat sana yung 23 na kasamahan niya, dapat sana ay may extend na lang at hindi na uuwi sa Pilipinas. Dahil sa kagagawan niya, yung kasamahan niyang iba na 23 ay uuwi pa ng Pilipinas at magpo-proseso na naman ng mga papel papabalik dito sa South Korea para seasonal worker. 'Di ba? Perwisyo. Doon sa sabi dito na pag nahuli, 30 million won ang multa. Ibig sabihin, itong nagtihinti na to, kapag nahuli siya, ay pagmumultahin pa siya ng 30 million won. Katumbas yan na sa peso na 1.2 million pesos. May mga nagsasabi naman na hindi naman daw, wala naman daw ganun. Ewan ko, hindi naman daw totoo na magmumulta ng 30 million won or 1.2 million pesos. Sabi ng iba. Siguro, mapapatunayan natin yan kung halimbawa ako, ang hirap din kasing maniwala kung totoo bang may multa na 30 million won pag nahuli ang TNT. Pero maraming nagsasabi dito na wala naman daw. Siguro, mapapatunayan lang talaga natin yan kung mismong tayo yung nahuli. Diba? Doon sa mga nagbabalak na mag-apply ng seasonal worker papunta dito sa South Korea, at kapag nandito na kayo sa South Korea, ay wag nyo nang gayahin yung mga ganyan. Magtiyaga na lang kayong pabalik-balik sa Pilipinas. Halimbawa, nagustuhan kayo ng amo nyo, pagkatapos ng contract, mga 5 months o 6 months, ay uwi kayo ng Pilipinas at mag-aayos ulit ng papel. Tiyagaan na lang yung ganong proseso. Kasi mas maganda nga yung ganon kasi makakasama nyo ng matagal-tagal lagi yung pamilya nyo. Pagkatapos ng 5 months, o diba, makakasama nyo pamilya sa Pilipinas at syempre, pag bumalik kayo dito, ganun ulit. Hindi katulad sa mga factory worker na talagang
kalimitan sa amin dito, mga factory worker dito sa South Korea ay once a year lang nakakapagbakasyon. Kahit sabihin natin na malaki or maliit na bagay lang yung ganyan, yung pagtitindi, eh, ang mahirap dyan ay merong nakaka-apekto sa kapwa natin. Nakaka-apekto sa ibang tao. Okay, ganun na nga siguro. Kaysa naman dun sa mga ibang ugali ng mga Pinoy, di ba? Na puro kurakot. Hindi na natapos-tapos yung lintik na ano na yan. Ewan, Pilipinas. Puro mga magnanakaw. Kaya patuloy na mahirap. Totoo lang mga kabayan, ang Pilipinas talaga, hindi ako sigurado dito pero sa tingin ko, ang Pilipinas mayaman talaga, mga kabayan. Napupunta lang talaga yung pera ng Pilipinas sa mga kurakot. Ganyan talaga yan eh. Kaya hindi talaga asinso ang Pilipinas.